Ang video na to ay sponsor ng Bluetti. Pinapakilala ko po ulit yung Bluetti Elite 100. Version 2 to kasi meron silang Bluetti 1800 din, ganito rin, mas malaki yung nauna sa akin. Ngayon ito, mas pinaliit nila pero pareho lang. Kaya naging version 2 siya. Actually walang version 1 ito. Yung version 1 ito yung mas malaki yung dati. So kung madalas mag brownout sa inyo, meron kayong farm, alam naman natin walang kuryente sa farm, magagamit natin to sa ilaw, ganyang kainit, electric fan. So napakalaking tulong ng Bluetti. Ang battery capacity po ng Bluetti Elite 100 ay 1024 watt hour. Yung output power niya ay 1800 watts. Kung i-charge naman natin sa kuryente, meron siyang tinatawag na turbo boost. Nasa 45 minutes lang hanggang 50 minutes full battery na siya. Sa solar naman, pwede nating i-charge ng 1000 watts ng 72 minutes. Sa tibay naman pag-uusapan natin, pwede siyang aabot siya ng mahigit 4,000 na charge. Isipin niyo kung gaano katagal yun. Aabot siya ng 10 years mahigit kung aaraw-arawin nyo. Siyempre, ang full charge nito hindi naman mauubos ng isang araw lang. Kung electric fan, ilaw lang, aabot to ng ilang araw, hanggang ilang araw, siguro 2 days. Ito, ang timbang nito ay 25 pounds. Siguro mga nasa 10 kilos or 11 kilos. May re-recommenda ko to kasi pangatlo na to sa akin. Pangatlong padala na sa akin ng Bluetti to. Yung una, yung AC 180, mas malaki dito pero pareho lang. Tapos yung 200, yung mas malaki, yung pinakamalaki, 2400 watts siya. Ayan, pag mag-overnight tayo dito, may bunga na yung mga tanim natin, yung gaya ng ampalaya, babantayan natin. So kailangan natin na, although meron tayong mga solar dito, pero mas maliwanag pa rin pagka ito yung ginagamit natin. Kahit mainit, pwede tayong magdala ng electric fan. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong saksakan na meron siyang outlet na 4. Pwede tayong magsaksak ng 4. Tapos USB 4 din. Dito tayo magcha-charge kuryente. Dito yung sa solar. Napaka-convenienteng dalhin. Actually meron pang mas maliit nito. So abangan nyo po pagka nag-overnight. Actually nagamit na namin to dito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Nag-overnight kami dito. Ito yung gamit namin. Mas madali siyang dalhin. Kahit sa motor, napakadali niyang bitbitin dahil kasyang-kasya siya dun sa top box ng motor. Lalong-lalo na sa sasakyan. So sinubukan ko rin siya sa bahay. Sinaksak ko yung pinakamalakas na kumonsumo ng kuryente. Yan yung electric kettle. Kung mapapansin nyo, ayan, 1310 watts siya. Ganyan siya kalakas. Yan ang alam kong pinakamalakas na kumonsumo ng kuryente. Pati yung aircon. Ayan, wala pang 1 minuto, kumulo na yung tubig. Tinesting ko rin siya sa ref. Ang ref nasa lang, 120 watts lang. Ayan, maandar siya. Wala lang ilaw yung ref namin. Ayan, 120 watts lang yung ref. Tapos sinubukan ko rin sa electric fan. Electric fan, mahina lang yan. So, makikita natin kung gaano kalakas yung electric fan. Ayan, 45 watts lang siya. At ito naman po yung mga cable niya na pang charge sa solar at saka sa kuryente. So ito na po yung pinadala sa akin ng Bluetti. Yung una-unang pinadala sa akin,
yung AC 180. Ayan. 1,800 watts. Tapos pangalawa yung AC 2,400. Ayan, pinakamalaki. At ito naman po yung pinaka-latest nila, yung Elite 100. 1,800 watts din siya. Kumbaga, ito yung version 2 ng AC 180. Pinaliit lang siya. Mas mura. So dito, sinubukan kong mag-charge ng sabay-sabay. Nag-charge ako ng drone. Nag-charge ako ng power spray na ginagamit namin dito sa farm, yung decharge. At saka cellphone, sabay-sabay. Naka-indicate po dyan kung gaano katagal mo siya gagamitin. At kung ilang watts yung output niya. Sa 30% na battery, hindi kasi na full charge to. Meron tayong 67 watts. Lahat ng to nakasaksak. So pagka ganito, meron tayong 6 na oras para gamitin yung Blue Yeti. Okay. So dito nagamit namin nung nag-overnight kami. Ayan. Although may solar tayo dyan, pero mas maliwanag pa rin pag may Blue Yeti. Nakapagsaksa kami ng mga gamit namin, cellphone. Actually, pwede tayo mag-videoke. Nag-videoke kami dyan. Hanggang madaling araw, may electric fan pa. So, napakalaking tulong ng Blue Yeti. Ang kagandahan kasi ni Blue Yeti Elite 100, hindi siya maingay kagaya ng mga generator. Wala kang maririnig kung di yung maliit lang na fan ang umaandar. At hindi pa tuloy-tuloy ang andar. So, kung natutulog ka, kailangan mo na electric fan brownout, hindi ka may istorbo. Pati kapitbahay mo, hindi magre-reklamo na maingay kapag brownout at may generator tayong ginagamit. Maraming salamat sa Blue Yeti. Okay, pwede na tayo mag-charge lahat lang pwedeng isaksak. Apat. Meron tayong apat. Ay, naku, kailangan pala ibaon niya. Hindi, maluwag yung... So kung makikita nyo guys, 6 yung mga nakasaksak na yan. Sa 54%, magagamit natin siya ng 9.6 hours. Pwede pa magdamag.